mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, naisip ko lang na i-rate natin yung mga bagong release na mga products ngayon sa local brand, okay? Kasi ang dami na. Actually, may isang hindi local brand, pero affordable drugstore product naman siya. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong rate ko ba sa kanila, kung super ganda ba niya, sakto lang, or fail yung pagka-release nito. So, i-share ko yun sa inyo. So, if interested ka sa mga products na i-rate natin ngayon, then just keep on watching. So, ayun na nga mga sis, ang daming nagre-release ngayon ng mga bagong products sa local industry ng makeup. Kaya naman, naisipan ko kung ano ba dito yung mga na-release na sobrang ganda, sobrang amazable, or sakto lang ba, or fail, 'di ba? So, alam ko naman, gusto nyo ding malaman kung ano ba ang mga worth it talagang bilhin, 'di ba? So all-in-one na 'to. Lahat-lahat na 'to na bagong release para hindi kayo mahirapan kung ayaw nyo panoodin yung ibang mga reviews ko sa kanila. So this is the video na kailangan nyo panoodin para lahat-lahat na, okay? So mag-start tayo dun sa nag-iisang international brand na drugstore product naman siya. So hindi naman siya ganun ka hirap mabili, okay? So, first is this one. This is the Super Stay Lumi Matte Foundation ni Maybelline. Ayan, super sikat nito sa TikTok, 'di ba mga sis? Ang daming nag-rave, ang hype nito na sobrang ganda. Which is totoo naman, sobrang ganda niya. Effect siya kapag tawag dito, mag-events ka pang everyday, carry boom lang. Ang ganda ng coverage, ang ganda ng finish. Kaso, ang problem dito sa foundation na to is nag-oxidize siya. So, kala ko okay na yung 120 sa akin. Kasi before ang naaalala ko sa Fit Me, 128 ata ako. So, parang nag-jump na nga ako sa 120, pero nag-oxidize pa rin siya sa akin, mga sis. So, dapat siguro mas lighter pa sa 120 yung kunin ko. Pero yung etong 120 naman na to, hindi naman sobrang layo niya sa neck part ko. So, medyo na gagawan pa ng paraan. Pero again, syempre, re-remind ko kayo na nag-oxidize kasi mas maganda talaga if nakuha mo yung perfect shade ng isang foundation, 'di ba? So, ito ay highly recommended, mga sis. Super nice, lightweight, coverage is perfection, finish is perfection. Yun nga lang, you need to be careful sa pagpili ng shade kasi nag-oxidize siya, okay? So, if meron kayong madadaanan na Maybelline store sa mga SM department store, Watsons, ganyan, then go, iswatch nyo muna para mas okay. Pero if feeling mo naman matatansya mo siya, then pwede mo siyang bilhin sa Lazada, TikTok Shop, or sa Shopee. Kasi available na siya. Before kasi parang nung nirelease to, sa Lazada lang siya available and sa stores. So, physical stores. So, ngayon, pwede na siya sa TikTok, pwede na din siya sa Shopee. So, I'll be putting the link sa aking description box para maka-Gorabels add to cart and check out na kayo if sure na kayo sa shade nyo, okay? So, I highly recommend this foundation, lalo na sa normal to dry skin or, alam mo yun, sa mga semi-oily skin. Kasi kapag super oily ka talaga, hindi ko siya marirecommend mga sese. Kasi, ako na nga na hindi oily skin, medyo, alam mo yon, nag-oil up dito sa area na to. Ano pa kaya ikaw na super oily skin, diba? Pero kung meron ka namang trusted na powder and setting spray na makokontrol yun, then why not? Push nyo to, diba? So, ayun. This is the Lumi Matte Foundation ni Maybelline. Ang rate ko dito, for me, is 9/10. Okay, so local brands naman tayo ngayon. Let's go talaga. Mag-concealer muna tayo. Sa concealer, ilan ba ang nag-release? Dalawa. Si Lovely Cosmetics and also si Viceco. So, unahin na natin si Viceco kasi gamit ko siya ngayon. Si Viceco, very lightweight pero boom pow yung coverage niya and I like it, in fairness. Nakakatagal siya, hindi siya namumuo after mga ilang hours. Alam mo yun, maganda pa rin siya sa under eye area ko, sa mga may lines ko. Hindi siya yung nakaka-emphasize palalo ng mga, alam mo yun, aging kineme ko dyan, yung mga lines natin or mga dry skin natin sa mukha. Maganda siya. I highly recommend this. Super nice niya, mga sis. Ang shade ko dito is light medium 1 para sa spot conceal. Then, light 2. Tama, light 2 naman ako for yung highlight pag dito sa under eyes. Ganon. So, ito, super nice na to. Grabe yung coverage nito. I highly recommended. Ang rate ko for this one is 10/10. Ayan, super nice niya.
So, ang rate ko dito is 10 over 10. I super love this concealer. Very nice siya. Ginagamit ko siya ngayon. Next na concealer naman is from Lovely Cosmetics. This one, I super love it also kasi grabe din yung coverage niya. Alam mo yung parang konti lang, okay na yung, sapat na yung coverage. Kasi minsan, di ba, kapag kaka-layer mo ng kaka-layer, nagiging cakey, yun yung nagiging reason kung ba't nagiging cakey yung makeup mo kasi nakakailang layer ka na din ng product sa face mo. So, since grabe yung coverage niya, hindi mo kailangan mag-layer ng bonggang-bongga. Kahit isang tuldok lang, enough na siya. O, di ba? Ganun siya kaganda. And I like it. I super love it. Pero, feeling ko, hindi to magugustuhan ng mga super dry skin girl. Pero kung siguro kung skin prep ka and also meron kang primer na pang under eyes na maganda na hydrating, then baka mag-work sa ito. Pero kasi soft matte, or hindi soft matte, matte talaga yung finish niya, kaya ingat lang sa mga dry skin girlies ko dyan. Pero ako, dry skin ako, pero skin prep ako ng bongga, and okay naman siya sa akin pag ginagamit ko siya. Hindi naman siya, alam mo yung nakaka-emphasize ng lines, and also, alam mo yung mga dry skin ko, hindi naman. Okay na okay siya sa akin. So, ang rate ko din dito is 10 over 10. Next naman for the cushion, mga sis, this is the Spotlight cushion. I super love this. Ang ganda, tamang-tama lang yung coverage na nasa light to medium coverage siya. And very freshness lang yung atake niya. And hindi ka din mahuhula. I mean, hindi ka magmumukhang hulas after mga ilang hours. Maganda siya, maganda mga sis. I like it. Yun nga lang, alam mo yun, syempre, bulky talaga siya. Ganyan siya. Pero, super nice. Ang shade ko dito is Dewy Ivory. Ayan. I like this, very lightweight sa skin and freshness ka lang talaga pag ito yung ginamit mo. Ang rate ko dito, since bulky siya, 9 over 10. Pero maganda siya. Okay, sa mga magtatanong, bakit wala si Skintific? Kasi hindi naman siya bagong release. Parang matagal na siyang cushion. Ngayon lang siya na-hype. Pero isa din yun sa mga magaganda. Okay, baka lang may magtanong sa inyo. Next naman sa powder tayo. Pinaganda na ni Get Ready With Me yung kanilang Powder Rush Velvet Setting Finishing Powder. This one, mas may oil control na siya, and ganun ka pa rin yung blurring and smoothening effect niya, kaya I love it. Tapos pinaganda nila yung packaging, 'di ba? So super nice. Ang rate ko dito is 10 over 10. For this one naman, kaka-release lang to ni Vice Cosmetics. This is their Universal Bake Setting Powder. And for this one, sakto lang siya sa akin. Siguro ang rate ko sa kanya is mga nasa 8 over 10. Maganda siya, pero hindi siya yung super nakaka-wow factor talaga. Okay siya, pero hindi wow factor, okay? Kaya nasa 8 over 10 lang siya. So, if bibilin nyo to, very, sheer lang siya, freshness lang yung atake niya, and hindi siya heavy sa mukha. Next naman is from Vice Cosmetics pa rin. This is their 24-hour Airbrush Powder Foundation. This one, hindi talaga ako fan eh. Hindi talaga ako fan ng mga powder foundation. And nung tinry ko siya, sakto lang talaga. So, feeling ko ang rate ko dito is 6 over 10. Hindi ko siya ma-feel na gagamitin ko talaga. And basta, saktuhan lang siya sa akin. So, 6 or 5 over 10 lang to sa akin. Next, since naki-Vice naman tayo, ito na din yung kanilang setting spray. This one, I super love it kasi very mabango siya, very fine yung mist niya, and nakakatagal talaga din siya ng makeup. Alam mo yun, na-try ko na siya kasi doon sa previous first impression na video ko, mga sis, nitong products ni Vice ko, hindi ko pa ma-confirm sa inyo kung nakaka-last siya ng makeup, diba? Ngayon, mako-confirm ko na sa inyo na nakaka-last talaga siya ng makeup, and ang ganda niya. Ang sarap din niya sa mukha. Alam mo yun, yung feeling kapag ini-spray mo, nakaka-relax mga sis. At ang pino nung kanyang mist, sobrang pino niya. And syempre, freshness, di ba? Dewiness agad yung kung wala kang pambili ng Dalba, tapos gusto mo na setting spray na mabango, na nakaka-shine and glowy ng face, eto na yun mga sis. Eto na yun. Kaya ang rate ko dito is 10 over 10 talaga. Next naman sa lips tayo mga sis. Ito, ni-release ni Lucky Beauty. Limited edition nila. This is their Star Balm. Ang favorite ko dito is si Superstar. Ako, gandang-ganda ako sa packaging. Very social and luxury talaga yung feeling. Pero, since balm siya, ayan, nakikita nyo ba na nakatabing ni siya? Tapos parang, anytime pwede siyang maputol. Kaya ganyan ko siya i-apply. Pero kapag in-apply mo siya sa labi mo, ang ganda niya mga sis. Tingnan niyo. Super nice. Super nice niya. Kaso nga lang, is it a must-have? No.
Everyday mo siyang pwedeng gamitin, no din, kasi may glitter-glitter siya talaga. Pero, ang ganda niya, lalo na pag mag-i-events ka, tapos gusto mo ng extra, alam mo yun, extra, pag nag-events ka. So, this one, ang rate ko dito is mga 8/10, ganon. Since na kay Lucky Beauty tayo, i-rate naman natin tong ethereal liquid pigments nila, like yung Flush, yung Glow, and also yung pang contour or sculpt nila, okay? Magkakaiba sila ng rate. So, for the blush, ang rate ko dito is 10/10 kasi very long wearing, very easy to blend, very pigmented, and gusto ko yung finish na glowy talaga. Yung parang nakakadagdag siya na parang, fresh ka, ganon, mga sis. So, this one, 10/10 to sa akin. For this one naman, for the glow, I like it also, pero hindi lahat sila gusto ko. Ang gusto ko lang sa kanila is si Citrine. Then the rest, saktuhan na lang sa akin. Parang feeling ko hindi ko kailangan sa buhay ko silang shade, yung mga shades na yon. So, I prefer si Citrine lang talaga. Ganun. Then for the scalp, okay din naman siya. Pero, alam mo yun, nagagawa niya yung job niya. Pero, mas prefer ko yung parang kay La Easy and also yung kay Strokes, kay Get Ready With Me. Yun yung mas gusto ko yung ganun. Parang mas long wearing yun compared dito. So, ang rate ko dito is mga 7/10. Then, this one, si Glow, ang rate ko dito is 8/10. And last kay Lucky Beauty is this one. This is their Aura Blush. Aura Blush ba? Or Aura Blush? Basta kung ano man, bahala na kayo. Anyways, ayan. This is their new powder blush. And I super love this. Like, super duper love. 10/10 sa akin to. Lalo lang si Cozy and also si Romantic. Sobrang bentang-benta talaga sa akin to, mga sis. I love this. Like, si Cozy, ganito siya, mga sis. Papakita ko sa inyo kasi ang ganda niya talaga, mga sis. Ayan. Super nice ni Cozy. I love it. Ang ganda nito. Ang ganda nitong naisip nilang gradient effect na yan. Effect na effect talaga. Tapos itong si Romantic din. Super nice din ito eh. Lagay mo dito. Oh. Ganda, diba? I love this. O, diba? Sa sobrang ganda niya, tinry natin sa aking mukha. Ganun siya kaganda. Anyways, I like this. 10/10 sa akin to, mga sis. Kailangan nyo to. Okay, next naman, mga sis. Since nasa blush pa rin naman tayo, this one is from Absidy. I super like it also, itong blush na to. Kasi, ibang finish naman yung bibigay niya sa'yo. Ang finish niya is soft, velvety, matte finish siya. Tapos, grabe din yung pigment nito and very long wearing. Ang favorite ko sa kanya is Enchanted and ang rate ko dito is 10/10. Lalo na, mga sis, ang maganda sa kanya, may lock mechanism siya and hindi siya makalat. Ayun o, may lock. Hindi siya makalat, in fairness. Sa lahat ng mga liquid or ano yun, parang multi-use liquid products ko, ito yung hindi makalat. Ayun o, tignan nyo. Diba? Ang linis lang niya. So, I like it. Ang rate ko dito is 10/10, mga sis. Then, blush pa rin tayo from BLK. Ito, kakalabas lang nila. Actually, matagal na itong creamy all over paint nila. Hindi nga nila binago yung formula kasi ang ganda din naman talaga. And sila yung nauna talaga sa mga gantong multi-use na product, ba? Diba? So, we love creamy all over paint. Pero, mas nagustuhan ko siya ngayon kasi itong Island Rose na to, ay ang ganda ng shade na to, mga sis. Island Rose. Ang ganda. Sabi ko sa inyo, sobrang ganda niya. And ang maganda sa kanya, may lock mechanism din siya. Oh, 'di ba meron din. So, hindi siya makalat. Oh, hindi din siya makalat. I love it. Super love it na binalik nila to kasi sila naman talaga yung OG dito. So, ang rate ko dito is 10/10. Next naman is ito, kakalabas lang din nila, brow gel or brow mascara to ni Absidy. And I'm using it right now. Perfection, 10/10. Hindi kailangan ng madaming sasabihin kasi talagang matatag po siya and I love it so much. 10/10. Next naman kay Strokes tayo. Ito, same formula lang, pero binago nila yung packaging which is super amazing and very social. I like it. I love it. Ang shade na ginagamit ko dito si Almond and also si Mochaccino. Super nice. Ganda ng packaging. Maganda yung formulation. So, 10/10 sa akin to. Another product from Strokes na binago nila yung packaging is this one. This is their Silk Kiss. And I super love it. Yung bagong packaging nila, super ganda. Amazable. May bago silang shades, si Sensual Sienna and si Natural Rose. Si Natural Rose nasa bag ko. Ito si Sensual Sienna. Maganda din siya. And I like it. I love it. 10/10 din to. Next naman is from Teviant, mga sis. This is their She Balm.
This is their lip balm, mga sis. Super amazing nito kasi kakaiba siyang lip balm. Hindi siya yung same na mga lip balm na nire-release ng mga local and also international brand. Ito parang kakaiba talaga siya. Sobrang bango and very socialin din ng packaging niya. Pinaka-favorite kong shade sa kanila is si Miranda. Ito. Ayan, sobrang nice niya mga sis. As in, super ganda. Luxe na luxe talaga yung feeling nito. And mga sis, the magnet, sorry ka. Kaya ang rate ko dito is 10/10 also. Next naman is from Happy Skin mga sis. This is their lip mallow. Medyo natagalan na ibalik to, pero buti na lang binalik nila kasi sobrang ganda. And ito yung gusto kong shade is the Iced Coffee. Super ganda nito mga sis. Ang dami yung nagtatanong kapag anong lip product gamit ko, tapos ito yung nakalagay. Ang ganda niya, lalo na pag dinidifuse mo siya, perfection tong shade na to. Iced Coffee. Super nice. This one is 10/10 for me. Then, last product is still from Happy Skin, mga sis. This is their Lip Mallow Plush Matte Lip Tint in the shade Eclair. Bagong shade nila to. Super love. Super love. Hindi siya sobrang long wearing na lip tint, pero yung shade niya, amazables, kaya gustong gusto ko. Ang ganda na nagre-release sila ng iba't ibang mga shades na ngayon para magkaroon talaga ng mas madaming options yung mga consumers tayo, 'di ba? So, I super love this Eclair. This one, ang rate ko dito is 10/10 also. So, ayun mga sis, natapos na tayo. Yun yung mga bagong release ngayon. And kung may nakalimutan man ako, pasensya na. Pero feeling ko yan naman lahat na yun. Pero, ayun nga, overall sa akin, ang gaganda. Parang onti lang yung may mga miss or medyo mababa na rate. For me, majority, sobrang gaganda nila and I love it. And I highly recommend it, mga sis. Amazables na talaga yung mga local brands ngayon. So, if I were you, Gora Bells na kayo dito sa mga local brands na to kasi perfection talaga sila. So, ayun lang mga sis. I hope makahelp sa inyo itong video na to kung ano mga local brands na bagong release ang bibilin nyo, di ba? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!